Maagang lumabas ang isang may-ari ng ubasan para humanap ng manggagawa. Nang makakita siya ng mga manggagawa, nakipagkasundo siya sa kanila na makakatanggap sila ng karampatang sahod para sa isang araw na trabaho. Sa panahon po kasi ng mga Hudyo, ang mga lalaki ay pumupunta sa palengke para doon mag-antay ng mag-hire sa kanila. So kung kayo po ay trabahador, pupunta po kayo sa palengke at doon po kayo mag-aantay kung sino yung mga employer or boss na mag-hire sa inyo. Iba po sa kalakaran natin ngayon. Tayo ang naghahanap ng trabaho. Sa panahon nila, ikaw ay pupunta sa palengke at mayroong lalapit sa iyo na boss, no? Ikaw ba yung walang trabaho? Kailangan kita, ikaw ay aming i-hire. So, ganun po yung background nito. Kaya yung may-ari ng ubasan, naghahanap siya ng trabahador. Kaya nung lumabas siya ng madaling araw, kasi sa kanila, 12 hours ang work. Sa atin, 12 oras. So, nag-i-start siya ng madaling araw hanggang gabi, mga alas 6 siguro yan. Or basta tayong magtatakip silin. Tapos, siya ay lumabas ng madaling araw, nakakita siya ng mga manggagawa, nakipagkasundo siya sa kanila na makakatanggap sila ng karampatang sahod para sa isang araw na trabaho. So, magkano po ba ang ating per day na sweldo ngayon? Kung 500 ba yan or 400, sa kanila, ganun yung tatanggapin nila pag sila ay nagtrabaho. So, ang sa amin dito ay isang denaryo. Yun ay equivalent ng isang araw na trabaho. So, nakipag-arrange siya, okay, i-hire kita, babayaran kita ng equivalent na bayad sa isang araw. Eh, nagkasundo sila, nagtrabaho. And then, lumabas ulit itong may-ari ng alas 9 ng umaga. Kung mapapansin natin, lumalabas yung may-ari ng alas 9 ng umaga, tanghali, alas 3 ng hapon, and then alas 5 ng hapon. Yun yung paghahanap niya ng trabahador. Ngayon, yung nakuha niya ng madaling araw, syempre nag-start na yun ng madaling araw. And then, yung paglabas niya ng alas 9, sabi niya, hindi kagaya ng una na nakipag-arrange siya. Itong alas 9, kung sino yung matagpuan niya, at may nakita siyang mga taong walang trabaho at nakatambay lang sa may pamilihan. Hindi ibig sabihin ng nakatambay ay mula madaling araw nandun sila. Ang ibig sabihin ay nung naghanap yung may-ari ng ubasan, sa panahon na yun, wala sila doon. At alas 9 o siguro pumunta sila doon ay alas 7 o alas 8. So, hindi nila narinig yung paghahanap ng may-ari. So, ngayon, sinabi niya sa kanila, pumunta kayo sa ubasan ko at magtrabaho. Ang imbitasyon sa kanila ngayon ay pumunta kayo sa ubasan ko at magtrabaho. So, understood nila na sila ay kulang na sa oras at sila ay nagtitiwala na sila ay babayaran ng fair or sapat sa kung ilang oras sila nagtrabaho. Babayaran ko kayo ng nararapat. So, doon sa pangako ng boss na yun na babayaran ng nararapat, hindi na sila nagtanong, ay magkano bang ibabayad mo sa akin? Siyempre, yung mga ganong late na, hindi na yan nakikipag-negotiate. Mapalad na sila kung may magbuha sa kanila. Mapalad na sila kung magkaroon sila ng trabaho sa oras ng alas 9. Kaya hindi na sila nagtanong kung magkano ang sahod nila. Kaya pumunta ang na ito sa ubasan. Nagtrabaho sila mula alas 9. Ngayon naman, lumabas ulit yung may-ari ng bandang tanghali. Muli siyang lumabas at may nakita pang ilang mga tao. Pinagtrabaho rin niya ang mga ito. Ito rin ang ginawa niya ng mga alas 3 ng hapon. Nang mag-alas 5 na ng hapon, muli na naman
Sabi niya, bakit kayo nakatayo lang riyan at walang ginagawa? Sumagot sila, dahil wala naman pong nagbigay sa amin ng trabaho. So makikita po natin sa sagot nila na hindi naman sila tamad, hindi naman sila nagtatambay lang, kundi wala talagang nag-hire sa kanila. Dahil wala naman pong nagbigay sa amin ng trabaho, sinabi niya sa kanila, pumunta kayo sa ubusan ko at magtrabaho. So masaya na sila kasi meron silang trabaho bago matapos yung araw na yun. Nang magtatakip-sikin na, sinabi ng may-ari sa kanyang katiwala, tawagin mo na ang mga manggagawa at bigyan ng sahod. So kung makikita natin, meron siyang katiwala na tagapagbigay ng sahod. At tinawag, ibig sabihin, hanggang magtatakip-siling, ibig sabihin, tinapos talaga ng mga workers yung kanilang trabaho. Kasi kung mapapansin natin, yung pag nagpapatrabaho tayo ngayon, inaantay na lang yung alas 5 matapos eh. Diba? Kaya hay bago mag-alas 5. Andoy pagpatak ng alas 5, go. Ganun. So sila, makikita pa rin natin na nagtatrabaho sila. Kaya sinabi ng amo na tawagin mo na ang mga manggagawa at bigyan ng sahod. Unahin mo ang mga huling nagtrabaho hanggang sa mga unang nagtrabaho. So dito, binibigyang diin ng Panginoon, di ba yung kinaugalian natin ay yung sinunod na una, siyempre yun yung unang mong babayaran. Pero dito, binibigyan din ng Panginoon na unahin mo ang mga huling nagtrabaho kasi meron siyang purpose. At dito na nga nangyari yung nainggit. Kasi kung naunang binayaran ng Panginoon yung mga dumating ng alas 5, wala namang mangyayaring inggit, di ba? Walang mangyayaring comparison. Kasi naunang bayaran yung huling dumating. Pero ang nangyari kasi, binaliktad ng Panginoon, unahin mo ang mga huling nagtrabaho hanggang sa mga unang nagtrabaho. Dumating ang mga nagsimula ng alas 5 ng hapon at tumanggap sila ng sahod para sa isang araw na trabaho. Okay, kung kayo mga nauna, pareho sila ng sweldo. O may napapailing si alatan agad ko na iling. Ha? Unfair, ano? Unfair siya. Nang dumating na ang mga naunang nagtrabaho, inakala nila tatanggap sila ng higit kaysa sa mga huling nagtrabaho. Yung akala ba nila ay mabuting akala? Pero tumanggap din sila ng ganun ding halaga. Pagkatanggap nila ng sahod, nagreklamo sila sa may-ari ng ubasan. Sinabi nila, ang mga huling dumating ay 1 oras lang nagtrabaho. Samantalang kami ay nagtrabaho ng buong araw at nagtiis ng init, pare-pareho lang ang sahod namin. Ano sagot ng may-ari? Kaibigan, hindi kita dinadaya. Saan ba nagdaya yung may-ari? Nagkasundo naman tayo na ang sweldo mo'y ganito, pumayag ka. Di ba? Kuya Bobot? Pumayag ka sa ganitong sweldo. Saan kita dinaya? Hindi ba't nagkasundo tayo na bibigyan kita ng sahod para sa isang araw na trabaho? Kaya tanggapin mo na ang sahod mo at umuwi ka na. Desisyon ko na bigyan ng parehong sahod ang mga huling nagtrabaho. Hindi ba't may karapatan akong gawin ang gusto ko sa pera ko? Hindi naman nagmamayabang yung boss, di ba? Kasi pwede niyang sabihin na, ano pakialam mo sa pera ko? Pera ko ito. Hindi naman ganun yung tono niya, di ba? Ang tono niya ay patanong na hindi ba't may karapatan ako na gawin ang gusto ko sa pera ko? Hindi ba? O naiinggit lang kayo dahil mabuti ako sa kanila?
dahil mabuti ako sa kanila. Ini-question nila yung generosity. Wala namang question dun sa sweldo, no? Kundi yung generosity ng Panginoon. Na bakit binigyan mo sila ng ganito? Pagkatapos sinabi ni Jesus, ganyan din ang mangyayari sa huling araw. Ano ang mangyayari sa huling araw? May mga nahuli na mauna. At may mga nauna na mahuhuli. Anong unawa niyo sa ganitong salita? Ito ba ay sa pilahan? Na nakapila ako sa una, tapos may ganun ba yung ibig sabihin ng Panginoon na may mauna? Ang sinasabi dito ay yung dakila sa mata ng Panginoon. Ibig sabihin ay yung naging faithful. Kaya kung tayo po ay matagal na sa Adventista, at yung iba naman ay katatanggap lang ngayon, tapos tayo hindi lumalago. 30 years na tayo sa pagiging Adventist, tapos 50 years na tayo sa pagiging Adventist, hindi pa rin nababago yung ugali. Ayun namang bagong bautismo ay kita mo yung pagbabago ng banal na espiritu. Diba? Ay anong ipagmamalaki mo sa Panginoon? Panginoon ako Bakit siya ang ano? Bakit siya ang naligtas? Saan ba tumitingin ang Panginoon? Sa nauna ba? So, ang sinasabi ko dito sa ating libro na Counsels on Stewardship. So, chapter 65, ano ang reward ng faithfulness? So, tinitingnan dito ng Panginoon yung pagiging tapat. Laging binabanggit ng Panginoon yung many that are first shall be last and the last shall be first. Ang nais ng Panginoon na pag tayo ay naglilingkod sa Kanya, hindi tayo nakatingin doon sa rewards. Ganun ba tayo? O Jen, nakatingin ka ba doon sa reward ng Panginoon sa inyo? Doon po tayo sa ano? Saan naman kayo? Doon po tayo sa taas. And Jesus would have those who are engaged in His service not eager for rewards, nor feel that they must receive compensation for all that they do. So, anong ibig sabihin dito ng Panginoon? Hindi naman ibig sabihin na hindi tayo tatanggap ng compensation, kundi merong ginawa kang libre. May pasobra. Kung ang trabaho ay hanggang alas 5, ay magpasobra ka naman ng 30 minutes. Wala nang bayad yun. Not eager for rewards, nor feel that they must receive compensation for all that they do. The Lord would have our minds run in a different channel. So, mindset. Iba yung mindset ng Panginoon. He sees not as man sees. So, iba kasi yung tinitingnan natin tumitingin tayo sa panglabas. He does not judge by appearances, but estimates a man by the sincerity of his heart. So, kung kayo po ay mag-evaluate dun sa mga workers, sa tingin nyo, yung nagreklamo, naging faithful siya sa 12 hours? Sabi pa nga niya, nagtiis ng init. Kapag ganun ang manggagawa, masasabi niyo bang faithful siya sa oras niya? Ano sa tingin niyo? Ayawan ko lang. Reklamador. Makikita niyo po bang yan ay faithful sa 12 hours niya? Na nagtrabaho siya kahit nasa init ng araw? Yan. Those who have brought into their service the spirit of
of true sacrifice, ito ang tinitingnan ng Panginoon. Kung nakita ng may-ari ng ubasan na siya ay naging faithful, kahit mainit, siguro naman bibigyan siya ng pasobra, di ba? Kasi naging generous na itong may-ari kahit sa isang oras lang. Di ba? Alam mo naman, inconsistent yung owner dito. Ano sa tingin niyo sa may-ari ng ubasan? Siya ba ay kuripot? O siya ay generous? Generous, di ba? Pero ang tingin ng mga nauna ay hindi siya fair. Sa tingin ko, ay hindi sila faithful sa 12 hours nila na work. Kung bakit hindi sila nakatanggap ng ganun. Kasi ang may-ari ng ubasan ay tumitingin doon sa faithfulness of how he did his work. So the spirit of true sacrifice, of self-abasement, ito yung mananatiling tapat. Magtatayo sa huli. Mananatili hanggang sa huli. Kaya, kahit siya ay nahuli, nauna, kasi nanatili siyang tapat. The laborers who were first hired represented those who have an envious. Oh, yun pala. Meron silang mainggitin na espiritu. Self-righteous spirit, and claim that for their services, preference should be given to them rather than to others. Ang sabi nila ay, bagay sa amin yun na ibigay. Kasi nauna kami. The householder said to the one who questioned his right to give more to others than to him. Ang sagot, diba? Friend, hindi kita dinaya. Hindi kita ginawa ng mali or hindi ako nagkulang sa iyo. I have kept my part of the agreement. So, sinunod ko yung pinagkasunduan natin. Okay, then po sa kasunod, in a subordinate sense, we should all have respect unto the recompense of the reward. So, igalang po natin yung ginawa ng householder kasi kanya yun, hindi yun sa'yo. But while we appreciate the promise of blessing, we should have perfect confidence in Jesus Christ. So habang tayo ay gumagawa sa Panginoon, meron tayong trust or pagtitiwala na siya ay magiging fair, magiging patas, siya ay bibigyan ka ng blessing. Believing that He will do right. Nagduda na pa kayo sa Panginoon na gagawin niya yung mali? Or ang pag-asa natin o paniniwala ay ginagawa niya ang tama and give us reward according as our works have been. The gift of God is eternal life. But Jesus would have us not so anxious concerning rewards. So ang pinaka-ultimate gift, ang ibibigay sa atin ng gift ng Panginoon na eternal life. Hindi po ba kayo masaya doon? Dinangin mo nga ang eternal life. Huwag daw tayo mabalisa concerning rewards. Maliban sa eternal life, syempre may mga blessing na ibibigay ang Panginoon. Huwag daw tayo mabalisa kung ano ibibigay sa atin ng mga rewards. As that we may do the will of God because it is right to do it. So ang isipin daw po natin ay gawin natin ang will of God dahil ito ang tamang dapat natin gawin, irrespective of all gain. Kung tayo tumingin doon sa gain, kundi doon sa faithfulness to do the will of God.